pagpatay. Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. I-fact check. Okay? Si Bongo, matagal na daw pong kontra sa POGO. Talagang parang ang dating kay Bongo ng POGO ay parang hate na hate ni Bongo ang POGO. Ang tanong dito, totoo nga ba ito? Diba? So, ipa-fact check nila. So, tuloy natin. Fact check. Okay. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Maliwanag po yan noon pa sa mga interview, naninindigan itong si Bongo na hindi po siya sang-ayon sa POGO. Okay? Kalaban niya ang POGO. Diba? Ayaw niya sa POGO. Kumbaga, allergy siya sa POGO. Ang tanong dito, naniniwala ba kayo kay Bongo? Sabi ko nga sa inyo, pag sinabi ng mga politiko na ganyan, hate niya yung ganito, ganyan, huwag po kayong maniwala agad. Mag-imbestiga po kayo. O katulad yan, hate niya daw yung POGO, ayaw niya sa POGO. O anong lalabas dito? Tuloy natin. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Wow! Concern pala! Sana all. Sana all concern si Bongo sa peace and order sa bansa. Kasi nakakaapekto daw po ito. Oo. Nakakaapekto daw ito. Sabi ni Bongo. Kaya hate niya ang POGO kasi nakakaapekto sa peace and order ng ating bansa. So gusto niyang palabasin dito na concern siya sa ating bansa. Okay? Para palakpakan siya ng mga Pilipino. Para pati itlog ng mga kalalakihan pumalakpak din. Sa sobrang paghanga dito sa Chikwa na to. Galing no? Pero, eto na. Muling ginit ng senador sa kanyang social media post. Ito yung post niya. Anong sabi niya dito? Ako po mismo noon pa, against po ako sa POGO. Apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko talaga ng POGO. Galing! Bongo naman! Gusto mo humanga kami sa'yo? Hindi ako naniniwala sa mga salita nyo. Okay? Ang tinitingnan ko yung gawa nyo. Sabi ni Digong, Bongo Lloyd. Uy, grabe ka naman. Grabe naman to si Digong tuloy. Noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador? Kailan lang yun? Kailan lang? Balik natin. Ayaw daw niya sa POGO. Kailan to? 1.5 million views na to. So, ang daming naluko. 1.5 million katao. Okay? Ganito po kasi nungaling si Bongo sige, balik natin kaunti. May hinahanap ako For the record, ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. 1.5 million views. Katao ang nauto. Tuloy. Alam mo, ang tunay na bangag dito, yung mga Duterte, paniwalang-paniwala dito Pero tingnan nyo, ito yung totoo. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa POGO? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH,
Bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng Pogo nitong Hulyo, Okay. matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 pang pagpapataw ng buwis sa operasyon ng mga Pogo. Balik natin. Sino ba to? Si Angara, Binay, Cayetano, De La Rosa, Gatchalian, Bongo. Ayan, si Bongo. Isa ka pala sa mga salarin eh. Akala ko ba ayaw mo? Ulitin natin para klaro ha. Yan. Matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 pang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga Pogo. Isa ka pala sa pumayag, Bongo. Isa ka pala sa pumayag, tapos may post ka. Sabi mo, ayaw mo ng Pogo, tapos isa ka sa pumirma. Or pumayag. Sinong niluluko mo? So, dyan po natin mapapatunayan na lahat po ng mga sinasabi ni Bongo ngayon sa speech niya, wala pong katotohanan yan. Hindi niya po tutuparin yan. Eleksyon lang kasi kailangan niya kayong bilugin sa ulo. Ay, salamat ha, Jody Abad, sa iyong patamsak. Sa mga nag-like ng ating live ngayon, maraming salamat po. Kalain niyo yun? Nauto yung iba. Sinong pumirma? Gordon, Marcos, si Amy. Ay, naku, Amy. Si Manny Pacquiao, Pimentel, Grace po, Rector Ralph, Revilla, Soto, Villanueva, Villar, Zubere. Nung mga time na yan, siguro, hindi pa alam ng ibang senador dyan kung ano talaga yung magiging epekto ng Pogo sa ating bansa. Kaya pumayag sila, no? Pero kasi ngayon, ang tinitingnan natin dito, si Bongo. May post, ayaw daw niya ng Pogo, pero bakit pumirma? Sige nga. Ayun yung tanong. Akala ko ba ayaw mo? Akala ko ba concerned ka sa bansang ito? Pero anong ginagawa mo? Bongo naman. Huwag mo namang gaguhin yung mga Pilipino. Alam naming inchi ka. At ang tingin mo sa mga Pilipino, uto-uto. Tamo, anong ginagawa mo? Panguto yan eh. Panguto yung ginagawa mo, Bongo. Nasa isip siguro ni Bongo, madali lang tutuin itong mga Pilipino. Tuloy. Senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 pang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga Pogo. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng Pogo sa Pag-phase out ng Pogo, hindi ka kasama? Kalain mo yun? Hindi ka, walang pangalan mo dito. Ibig sabihin, sa phase out, yung wawalain na yung Pogo ba? So, hindi agree si Bongo na mawala yung Pogo. May pangalawa pa! Ay, naku, Bongo. Bibilib sana ako sa'yo kung nandito yung pangalan mo, kaso wala. Ano to? Huwag kayo maniwala kay Bongo. Hanggang bunganga lang yan, walang gawa. Alam nyo, tigilan nyo na po ang pagboto sa mga inchik. Mapapahamak po ang ating bansa. Isa na dyan si Bongo. Tingnan mo yung ginawa ni Bongo. Sinungaling. Diba? Kala niya siguro hindi masisilip no? Pahamak po tayo niyan. Mapapahamak po talaga. Ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madami. Yes! Para hindi tayo ma-fake news. Halimbawa, kung may mga senador dyan na naglalabas ng mga salita nila dyan
Wag po agad tayong maniwala. Okay? Wag agad tayong maniwala. Oo, kapag sinasabi niyang galit ako sa Pogo, maniniwala agad kayo na talagang galit siya sa Pogo. Oo. Mag-imbestiga po kayo. Sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Ulitin natin. Ganda nun na. Ulitin natin. Ang mga nilalabas na Yan. pogo sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Nadaan kayo sa mga matatamis na salita ni Bongo, ano? Wala naman palang katotohanan. Diba? Wala naman palang katotohanan yan. Anyari. Daming naluko dun Tsaka Bongo, tigil-tigilan mo na yung pupunta kang simbahan. Magdadasal ka dun. Oo. Magdadasal ka dun sa simbahan tapos ang daming camera. Ang alam ko, Bongo, hindi ka Katoliko. Ang alam ko lang pero pumasok ka sa simbahan ng Katoliko. Tapos dasal-dasal ka dun. Okay naman sana magdasal ka dun. Walang camera. Bakit meron? Bakit ang daming nakatutok na camera? Ang Pogo kasi galing China yan. Kaya imposible naman na si Bongo Chinese ito Imposibleng hindi niya suportahan yung Pogo na yan. Diba? Chinese yan Tapos alam nyo, ang mga Chinese ang nagpahamag sa ating bansa. Papayag pa ba kayo na ito si Bongo iboto nyo? Papayag ba kayo? Wag po kayong padadaan sa mga matatamis na salita. Sila lang po ang kumikita dyan at nagagamit ang mga mahihirap. Diba? Yun. Yun yung video. I-play natin ang buo para mas maintindihan nyo. I-play natin ang buo. Yan. Torture, kidnap for ransom, pang-iskam at pagpatay. Yan po mga isyong dinidikit sa mga operasyon ng POGO o yung Filipino Offshore Gaming Operators. Kabilang sa mga matagal na raw kontra sa POGO ay si Senador Bongo. I-fact check po natin yan. Sa patuloy na pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga POGO, si Senador Bongo naninindigan na noon pa ay hindi raw siya sang-ayon sa POGO. Lalo na raw kung ito'y nakakapekto sa peace and order ng bansa. Muling ginit ng Senador sa kanyang social media post noong September 9 na for the record ay ayaw daw niya sa POGO. Ang post na yan, meron na po ngayong 1.5 million views. Pero mga kapatid, dati pa nga bang hindi pabor ang senador sa POGO? Yan ang ating bibigyan ng konteksto. Sa pagsusuri ng ating fact-checking partner sa Facts First PH, bagamat nagpahayag si Go ng suporta sa total ban ng POGO nitong Hulyo, matatandaan na noong taong 2021, isa po siya sa mga senador na bumoto pabor sa Republic Act 11590 o ang pagpataw ng buwis sa operasyon ng mga POGO. Noong Setyembre naman ng nakaraang taon, hindi kasama ang senador sa mga pumirma sa rekomendasyon ng Senado sa pag-phase out ng POGO sa ating bansa. Paalala mga kapatid, mainam po na ating suriin at bigyan ng tamang konteksto ang mga nilalabas na pahayag ng mga opisyal ng ating pamahalaan para hindi tayo madaan sa matatamis na salita na wala naman palang katotohanan. Klaro. Diyos Angkor ng TV5, binuking sigo. Sabi ng ibang mga Pilipino,
Idol Bongo, mahal ka namin, susuportahan ka namin. Iniidolo nyo si Bongo. Pero, yan yung ginagawa ng idol nyo. Makakatulong ba yung ganyang style ng idol nyo sa bansang ito? Sinungaling yung idol nyo. Diba? Tapos ngayon, may mga tanga pa rin. Susuporta pa rin daw kay Bongo. Eh di wala naman kaming pake. Sumuporta kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami dito bilang mga vlogger, ang trabaho namin ay ilabas yung totoo. Okay? I-booking kung sino yung mga fake news. Diba? Yun ang trabaho namin eh. Oh. At wala kaming sasantuhin dito. Oh. Kasi ang pinag-uusapan dito, bansa po. Bansa. 'Di ba? 'Yun. Kung may pagmamahal ka sa bansa mo, kahit sa simpleng bagay, no? Sa pag-booking ng mga kasinungalingan, 'yun ang gawin mo. Kahit at least kahit paano nakatulong ka. 'Di ba? Pero kung sinungaling ka rin, kakampi ka sa sinungaling, edi magsama-sama kayo. Oh, magbanggaan tayong lahat. Oh, ganun lang 'yun. 'Di ba? Magkakaalaman tayo. Ah. So ngayon, move po tayo sa next topic natin.